Ang mga buwaya sa DPWH, nagsunog na ng ebidensya ang mga hinayupak. Anak ng kagwang pambihira, DPWH sa Quezon City, nasunog. Sino ba nagsunog nito? Malamang, kung sinadya ho ito, ay panigurado, ebidensya sa flood control laban sa mga buhaya ang nadali dito. Umay gulay, pagkakataon lang ba ho ito? Pagkatapos po, idinawit itong si Lisa Marcos, kaugnay po dito sa maanumalyang flood control. Saka naman nangyari itong sunugan, anak ng kagwang. Lisa Marcos, kabado na nga ba? Napaka-defensive ang spokesperson ng Palacio de Polvoron na si Auntie Claire para dipinsahan itong akusasyon laban po kay Lisa Marcos ng isang individual na pumunta nga ho kagahapon sa ICI na dapat umanong imbestigahan ang first lady ng mga tanganista. Pag-usapan din po natin si Kong Kiko Barsaga. Tinanggal na po sa Armed Forces of the Philippines Reservist. Pambihira, no? Kung sino po yung galit sa mga korakot, kung sino po yung nagsisiwalat ng mga kababalaghan, ng mga buhaya sa gobyerno, wow, only in the Philippines. Sila pa ngayon ang pinaparusahan. Pero ang mga kawatan, haya-hayang buhay, pasakay-sakay na lang ng private jet at chopper gamit ang pera ng bayan. Anak ng kamuti talaga. Saan ang hustisya sa bansang nakangiwi ang panga? Hoy, pasalamatan rin po natin ang SMNI Foundation. Grabe, no? Ang dami pong pinamigay ngayong araw. Tuloy-tuloy po sila. Sa mga gusto pong mag-sponsor sa SMNI Foundation, ayan po yung kanilang numero. Maraming salamat po in advance sa mga magiging parte ng SMNI Foundation. Mga sponsors, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, SMNI Foundation, KOJC, Pastor Apollo Zigibuloy. Grabe, consistent yung kanilang kawang gawa. No? Thank you so much, mabuhay po kayo. O, ito, pag-usapan po natin itong nangyayari po muna dito kay Congressman Kiko Barsaga na tinuluyan na po siya ng Armed Forces of the Philippines na tinanggal na po sa pagiging reservist. Narito po mga kaibigan ko ang mabalitang ito. Tinamaan po kasi sila talaga kay Kiko Barsaga. Ang tapang din kasi ni Kiko eh. Ayan. Representative Barsaga delisted na bilang military reservist. Ayan po sa News 5 po yan Eh di, bakit? Anong problema doon? Sino bang nawalan? Si Kiko? Para sa akin, hindi naman si Kiko nawalan yan. Eh, gustong mag-reservist ayaw ho ninyo. Eh, dinabawasan kayo ng mandirigbang matapang. Ayan ho. Ito para sa akin ay pamumulitika ho ito dahil nga ho, marami pong mga post din si Kiko Barsaga sa kanyang FB na talagang matapang yung mga post. Binabanatan si Martin Romualdez, Saldico, Sandro Marcos, Bongbong Marcos. Matindi yung mga banat niya. Hindi natatakot itong batang kongresistang ito. At ito po ang kanyang pahayag kaugnay dyan. Ang sabi niya, lalong tinamaan dito si anak ng gagawang. Ito. Sabi naman ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang FB post, ayan, mukhang natakot na daw ang Armed Forces of the Philippines sa akin, sa kanya. Nakita daw umano niya kasi ang 15 billion pesos ghost projects nila. Tangina, no? Tinamaan sila dyan. At pilit pa nire-rebat ng Armed Forces of the Philippines. Nakasama nga rin ho ang retired uniform personnel
binanatan din at tinakot na matanggalan daw ng pensyon, buwanang pensyon. Dahil yung isa sa mga nag-share ng mga post ni Congressman Kiko Barsaga, si retired General Romeo Puquis, Romeo Puquis. Tinamaan sila dyan. Siguro, ito yung ginawang hakbang nila. Tinanggal si Kiko Barsaga sa reservist. Hindi naman siguro din yan na magmamater eh. Ang mahalaga, nakikipaglaban para sa bayan. Ang hindi lang maganda, dahil kung sino yung nagmamahal sa bayan, sila yung pinaparusahan ng mga otoridad under Marcos admin. Ang issue po kasi ngayon, korupsyon. Dapat ay sama-sama po tayong lahat lumaban dito. Hindi lang naman po ito laban ng mga political vloggers, anak ng kagwang. Kami nga, sumasakit na liig namin Mapag-usapan lang itong korupsyon sa ating bansa. Laban po ito ng bawat Pilipino. Ako nga nagtataka, bakit mayroon pa rin mga Pilipino kumakampi sa gobyernong ito, anak ng kagwang Meron pa rin nagkagusto, ngiwiin pa rin forever, kahit halatado na kung sino po may pakana nito, pinapaikot lang tayo ng pinapaikot ng gobyernong Marcos. Ewan ko lang kaya kung papayag ba tayong paiikutin ng mga hinayupak na ito. Kaya ito mga kababayan ko, takot na itong kampo ni Baki. Paano ba naman merong sumugod sa ICI na dapat di umano imbestigahan itong si Reyna Palaka narito? Pinaimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure ang posibleng koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanteng si Maynard Ngu. Isang nagpakilalang John Santander ang pumunta sa ICI at nagsumite ng sulat para imbestigahan ito. Kasama sa sulat ang ilang larawang magkasama ang First Lady at si Ngu. Nakuha raw ni Santander ang mga litrato online. Si Ngu ay isa sa mga dinadawit sa issue sa flood control projects. Binanggit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya kay Ngu ng 160 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control projects para raw sa kaibigan ni Ngu na si Senador Cheese Escudero. Dati na itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon ni Bernardo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at ni Ngu. Ayan. Singo, di mo na ngayon talaga mahagilap. Singo, nguho na yan. Lumayas na yan. Singo. So ngayon, ang naiwan, yung Reyna sa palasyo. Pero imbes ang magsagot dyan sa issue na yan ay si Liza, magugulat ka, alam niyo po kung sino yung sumagot. Hayan. Itong nimal na Anticler Castro. Tika, Anticrering. Spokesperson ka ba ni Baki? O spokesperson ng IWM? Hindi mo naman mandato. Hindi mo nakalagay dyan sa mandato mo bilang isang spokesperson na sinasahuran ka ng taong bayan na magiging tagapagsalita ka rin at mag-abugaga ka rin kay Liza Marcos. Hayaan mo sana magsalita si Marcos, pero ito, halatadong natakot na si Baki dito, dahil pati itong si Claire Castro, mutla na yung mukha niya dyan, Nasubrahan yata ito sa bilar. Oy, tigil-tigil, Anticrering, sumisinghot ka na rin. Tangina, maalo ka ng you want dyan. Sige, sisira buhay mo dyan. Napaka-defensive po. Itong palasyo, patungkol po dito sa nangyayari kagahapon na nakaladkad na po dito si Liza Marcos. Narito po, napaka-defensive. Po ay ang isang nagpamigay o nagbigay. Ayun na. Anong nagpamigay? Pag nagpamigay ka, namimigay. Yung nagpamigay, nagbigay. Nagsumite, anak ng kamuti to. Depressed na to, no? Stress na. Kita mo yung mukha ni Claire Castro, tumatanda lalo
Wala na. Corruption issue, sandamakmak, kaladkad yung first family. Wala na. Ito na po yung umpisa. Bigay ng letter of sentiment. Mhm. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Ang tanga mo. Parang inutusan at bumili ng suka. Total, linya ni Ngiwim yan, anak ng kagwang. Naalala mo yan, yung suka. Puta, no? Yung linya ng amo niya, ginamit yan rin niya. Kasi nung eleksyon, di ba, para daw yung kandidato ng PDP ay nakabili lang ng suka at nag-file ng COC. Ngayon, ito rin, hinantulad niya. Ginaya niya. Puta, no, nahawa na talagang utak ng animal, no? Tapos, bumili daw ng suka at dumaan sa ICI at nagreklamo. Alam niyo po, walang nuisance pagdating sa isyu ng korupsyon, anak ng kagwang. Karapatan ni Numan ang magreklamo. Kung saan pwede magreklamo patungkol po sa nangyayaring pangungurakot sa paglilima sa kaban ng bayan, anak ng kagwang, abogada, bato, abugaga. Lahat tayo, ha? Kahit sino, kahit magtataho, kahit ultimong tao ka. O ngayon, gusto nyo pala yung magreklamo ay talagang abogado or talagang mayaman, anak ng kamuti, politiko. Hindi ho eh. Hindi to usapin ng kung ano ang estado mo sa buhay, anak ng kamuti ka. Ito ay usapin bilang isang Pilipino. Pag Pilipino ka, animal, may karapatan kang magreklamo. Kahit magbabalot ka lang yan, magtataho ka lang yan, construction worker ka lang, kung sa tingin mo ay may dapat ireklamo, walang pipigil dyan, walang qualification dyan. Hindi ka naman tumatakbo sa pagkakongresista eh. Pagka-senador or presidente kasi may qualification. Pero ito, bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer, pag bumili ka ng candy, may tax, may VAT, lahat ng galaw mo, kinakain mo, may tax, animal, meron kang karapatan magreklamo, anti-Claire Castro. Kung ikaw ay abogada, huwag kang magpakatanga. Again ha, lahat tayo po pwede. Kahit pumunta ka doon na hindi ka nag-Amerikana or something ganon, basta may basihan ng reklamo mo, pwedeng tanggapin. So, ibig sabihin, ibabasura nyo kasi parang nakabili ba ng suka lang? Aba, huwag ka ha. Yung nakabili ho ng suka, tingnan mo yung sa Senado. Sa tingin nyo, nakabili lang ng suka yung mga yon? Oo nga, nakabili ng suka. Panalo naman halos lahat. Kung hindi lang kayo ng daya, talo kayo lahat ng nakabili lang ng suka. Pero ito, huwag mong ganunin. Minamaliit mo masyado eh. Itong mga taong ito. Pero ko'y daw kayo. Kung nakabili lang to ng suka, bakit kayo gayon kabado? Bakit nyo sinasagot ho ito? Ibig sabihin, may sense, may basihan, ang reklamo ng mga taong ito, kaya nagkaganyan kayo. Tuloy. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Oh, lol! Wala palang nag-uugnay, pero nag-preskon ka para kay Lisa Bake, anak ng kaguwang. Akala ko ba walang nag-uugnay? Pero bakit kabado kayo? Mga hinayupa kayo, gamit pang pera ng bayan, ha? No, kumplito kayo, lahat ng media nandyan. Tanong nyo sa bilyonaryo. Merong kaugnayan nga. Special envoy to China. Si Maynard Ngo. Oh. Putsak, sino nag-appoint dyan? Si Baki yan. Makakasama lagi sila ni Maynard Ngo. Kung saan-saan. Kala mo naman, presidente talaga si Lisa Baki. Nagkaganyan kayo kasi nga, merong nakita. Oh, may basihan. Alam na namin ang mastermind. Huwag nyo nang pagtakpan, anak ng kamote, oh. Git nga tuloy, oh.
Pangalawang tanong, Mm. alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Mm. Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? O Bob, di ba sinabi na sa bilyonaryo nandyan sa internet, kumakalat lahat ng ebidensya? O may gulay, kabado lang. Natumbok kasi kayo. Hindi na nyo ito matatakasan pa yung koneksyon ni Maynard Ngo at itong si Lisa Marcos. Hindi nyo po ito kayang bulagin ng taong bayan. Ito na ho yun. Ginusto nyo to, so ngayon, husgahan kayo ng taong bayan. Sige nga, kung wala kayong kinalaman, ipatawag nyo si Maynard Ngo, nasa na ba yung hinayupak na yun? Pinatakas na siguro ninyo. Hindi, sabi nga nang nagreklamo, hindi na po namin narinig eh. Natigil na yung Maynard Ngo, nasa na ito? Na may kaugnayan ito kay Lisa Marcos. A First Lady, patay kayo. Pinasibat na ho siguro ho ninyo. Oh. Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Mm. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ay, kung sabi mo hearsay, pero bakit nag-preskong ka nga? Hindi ka sana nag-preskon. Sineryoso mo, stress ka na eh. Tumatanda niya siya, tumatanda na. Ay, putang ina, nangunguyot na rin siya eh. Paano hindi ka tatanda yan, Auntie Claire? Kaliwat ka ng korupsyon under Marcos admin. Lahat na first family damay. Sandro Marcos, dinamay na nga ho. Pati ito, di ba Sandro? Sis, malaman-laman namin yung proyekto dyan sa Intramuros eh. Palpak. Proyekto ni Bake. Ano lang kayo, nagkaaligaga na. Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, alam nyo, Claire Castro, ano ka talaga, ang vlogger kang marites ka lang talaga. Hindi bagay sa'yo mag-spokesperson. Di ba sabi ni Bongbong na magsumbong kay bonggang-bongbong. Bubble gang. Tangina, stress na siya. Di ba sabi, di ba? Na pag meron kayong nalalaman na korupsyon, magsumbong. O itong taong ito, may nakita, report mismo ng bilyonaryo. Alam din po ninyo yan eh. Nasa internet. Lahat ng ebidensya, lahat ng koneksyon, nagliling. Oh, nagsumbong, bawal. Hindi bigyan ng pansin. Bakit? Kasi nga, putangin na, si Lisa Marcos yung nireklamo, anak ng kamote. Pero kung ang inireklamo yan, si Inday Sara at mga Duterte, punta na, antuwa siguro ng mga animal na ito, no? Pero si Lisa Marcos ang pinuruhan, aba, nakabili lang ng suka yan. Kabado, oh. Ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito. Dahil nabasa po natin ang letter of assentment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Po ng first. Wala nga sinabi doon, no, sa mga report. Pero yung si Maynard Gohonghang, ang ano doon yung koneksyon, yung punto riyon. Wala nga sinabi. Pero ang ano doon, yung koneksyon, yung paglilink ni Lisa Marcos at ni Maynard Ngo na nakakaharap ngayon ng akusasyon patungkol sa ghost project sa flood control. Yun yung pinag-uusapan dyan. Bakit kasama ni Lisa Marcos itong si Maynard Ngo lagi? Na may tinuturong, inaakusahang may kinalaman sa mga ghost project sa flood control, sa korupsyon. Sige nga, sagutin mo kami. Bakit sila magkasama?
Ano ang kanilang pinag-uusapan? So, mayroong ugnayan. Na dapat sagutin ho ni Lisa yan, hindi ikaw sumagot. Bakit spokesperson ka ba? Ni Baki? Hindi ka spokesperson ni Baki. Hindi ka pinasahuran ng bayan para magsalita para kay Baki. Si Baki walang mandato yan. Sa ating bansa, animal naman, wala naman nakalagay dyan. Sa ating batas, ang nakalagay, bawal bigyan ng posisyon ang mga kamag-anak ng presidente, pati ang asawa. Yan ang ipinagbabawal sa saligang batas. Pero ano ho nangyayari ngayon? Lahat, family, incorporated na po ang bansang ito. Pero bakit takot na takot kayo? First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Ayun! Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Lolo! Kasi ba, sabi mo, walang kinalaman. Yung tinanong ka na, ano pong relasyon ni Maynard Ngu at saka ni Baki? Hindi mo alam, anak ng kagwang talaga. Anong klase kang spokesperson ni Baki? Kami alam namin eh. Di ba, special envoy to China itong si Maynard Ngu. Yan ang patunay niya. At hindi nyo may tanggi yan. Ngayon, kung hindi guilty si Maynard Ngu, bakit pinasibak ni Palaka? Bakit tinanggal nyo ito? So ngayon, meron silang ginawang balita. Ito yung balita nila ngayon. Putsa, drama rin to, tol. Nasaan ba? Maynard Ngu ho. Ang sabi sa balita, ito. Lang baka. Ito pala. Hindi ko nalagay, sorry ito. Nag-breaking news ngayon, yung bilyonaryo. Pagkatapos mag-press con ni Antique Rerering, sabi, nagpalabas sila. Parang ano to? Drama ba to? Maynard Ngu is no longer a special envoy to China for trade, investment, and tourism as of August 2025. Sabi ng Palasyo di Malacanang, di Polvoron. Drama lang to. Kunyari daw, wala na daw. Hindi na daw special envoy to China as of August. O sige, as of August 2025. Pero kailan ba nangyayari yung paglilimas sa Kaba ng Bayan? August, di ba? Limas ng Kaba ng Bayan. So, nung nangyari ang kababalagan at corruption, special envoy to China pa rin ho siya. May kaugnayan pa rin ito kay Lisa Marcos. So, nasan si Maynard Ngu? Malamang pinalayas na ng mga hunghang. Pinatakas na. Maynard. Ganyan magsalita si Baki. Nard. Ano na Nard? Layas ka na Nard. Wala na Nard. Huli tayong lahat dito Nard. Pag lumabas ka Nard. Ewan ko kung paano nila ho ito pasinungalingan. Paano nila gawa ng drama. Pero sabi ng ICI, sabi ng ICI dito, kung sincero tong animal ICI, sabi ng ICI to summon First Lady if evidence warrants. Ang tanong, kaya bang tablahin ng ICI si Bongbong? Na si Bongbong Marcos ang amo nila. Mahal na mahal yan ni Bungit. Dahil ang utak ni Bungit si Lisa. Hindi yan papayag na masaktan ang kanyang minamahal. Talagang hindi po pwede. Sabihin mo yan, wag, hindi pwedeng ganun. Isumon nyo? Ngayon may maglilik nga ng mga ebidensya. Meron mga ebidensya laban dito kay Lisa Marcos at kay Maynard Ngu. Na ngayon nga, yun nga yung nirereklamo ng isang individual, bakit hindi na nabanggit si Maynard Ngu?
Ano ho ang nangyayari? Natabunan dahil sa Senate Blue Ribbon Committee, doon nag-umpisa ng pagtatakip at pagtabon ng totoong kwento tungkol sa paglimas sa kaban ng bayan. Yan ang maliwanag. Ay ito, anuhan natin, maritisan natin. Coincidence lang ba na pagkatapos, may nagreklamo kay Lisa Marcos diyan sa ICI na dapat imbestigahan siya, ay bigla na lang nagkasunog. Bigla na lang nagkasunog diyan sa Quezon City. Bakit nagkasunog yan? Tingnan mo. Ayan, kitang-kita mo yan, yung apoy. DPWH yan. Tahanan ng mga buhaya yan. Ano po sa tingin ho ninyo dito? Coincidence lang ba? Nakagahapon, may mga nagreklamo kay Bake, tapos ngayon, sinagot ni Auntie Claire ang mga akusasyon kay Lisa, at bigla na lang nagkaroon ng sunog sa DPWH, anak ng kagwang. Yan DPWH. Tingnan mo yan. Ang galing talaga gumawa ng eksena ng mga buhaya. Animal ho talaga. Hanggang saan ang inyong mga kasinungalingan? Ito po. Nasunog po yan sa Quezon City. Department of Public Works and Highways Bureau of Research and Standards Building. Sunugin nyo na lahat ng mga ebidensya. Pero, hindi po yan, kasi marami na ho talagang marami ng spekulasyon. Kagaya sa akin, ang dami yung nagmi-message. Bisdak, nasunog yung yung DPWH sa Quezon City. Ano nga ho ba ito? Sinadya bang sinunog nila? Paano na yung mga ebidensya na sunog rin? Ganun ang mga spekulasyon. Kainitan ngayon sa issue ng flood control. Kainitan ngayon sa issue ng pangungurakot ng DPWH under Marcos admin. Tapos, nakaladkad na ang pamilyang Marcos. Hito tayo ngayon, sunog ang DPWH. Grabe, no? Ano kayang mga ebidensya at mga dokumento ang nasunog? Kasi pag yan nasunog na yan, panigurado yung mga papel dyan, sunog rin lahat yan. Papel lang naman, di ba? Hindi man baka lang ebidensya. Paano na lang hahanapin ang ICI na nag-imbestiga ngayon, mamislead na ho sila. Dahil sunog na yung mga papilis, mga dokumento. Di ba, Baki? Nagkataon nga labang ito. Na biglang nagkasunog itong DPWH. Na nakaladkad na si Baki sa flood control, na napaka-defensive itong si Claire Castro. Madali lang naman basahin yan, di ba ho? Nasa demokrasyang bansa tayo. So ngayon, kung ang ating pananaw, ganito ho yun, na sinadya po ninyong sunugin yan. At malamang sinama na rin ho ninyo ang mga ebidensya laban sa mga kurakot, mga buhaya sa gobyerno, ay putya, wala kayong magagawa. Dahil yun ang pananaw ng maraming tao eh. Kasi bakit nangyari ito ngayon? Kung saan kailangan ng ebidensya, yung mga nag-imbestiga dyan na tablari din walang kwentang ICI na yan, anak ng kamuti, pinapaikot lang tayo, saka naman nagkaroon ng sunog. DPWH pa talaga? Nagkaroon ng sunog? Anak ng kagwang eh.
Kung meron kang papel na dokumento, ganito kakapal ang nasunog, apotsa, wala na. Mahirapan ka na magtumbok ng gusto mong tumbukin na mga buhaya. Eh kung nandyan yung mga baksis na yan na nagtuturo kay Baki na siyang mastermind, patay, tapos na. Puta, nagka-issue pa nga ho kayo dyan sa ICI na dapat kayo maging transparent, ipakita nyo sa buong mundo, mag-livestream kayo sa inyong investigasyon. O ngayon tingnan mo, ang sabi ni Kiko Barsaga dyan, Kiko na naman, kaya galit na galit sila kay Kiko, anak ng kamuti. Sabi ni Kiko, Marcos administration sets fire to DPWH office to destroy flood control anomaly evidence. O, tingnan mo. Talagang hindi maiiwasan yan. Yung mga ganyang kuro-kuro, mga tsurya, na bakit nga ba nasunog? Dapat kaya iniingatan eh. Kasi baka nandyan nga yung ebidensya sa DPWH na yan, na opisina, na magtuturo sa mastermind. Actually, lahat ng DPWH meron yan. Ebidensya. Kasi lahat ng DPWH district ay konektado sa mga congressional district representative. Meron yan talaga. Puta, dapat parusahan itong mga nasa DPWH lalo. Okay, sana kung nasunog yung ebidensya, kung nasama ang mga buhaya na sunog, di quits. Papalakpak kami sa inyo. Sabi namin, yehey! Sa wakas, nalitson ng buhay ang buhaya, yehey! Gagi, ebidensya yung sinunog yung buhaya, hindi nasama. Animal. Sana nalitson din. O ito pa, dagdag pa ni Kiko pa dyan, tuloy pa. Sabi ni Kiko, DPWH office fire destroys evidence linking Martin Romualdez, Sandro Marcos, o tingnan mo, anak ng kagwang, Arjo Atayde, Roman Romulo, and J.G. Suarez to flood control anomalies. O paano na yan? Yung nasunog na. Sipin mo yung pinangalanan yan. Martin Romualdez, Sandro, Arjo Atayde, Roman Romulo, J.G. Suarez. So yung mga ebidensya laban sa kanila, ayan, anak ni Palaka, nabanggit. Grabe ka naman, Sandro, no? So kung ganun ang mangyayari, si Sandro, sa 1st District, merong ghost project yan. So lahat ng distrito sa bansa, meron din si Sandro. Putya, no? Kahit ka magdamag ka, magpulburon, walang kayang tustusan talaga, no? Kahit manood ka ng F1 sa racing sa Singapore, araw-araw, kaya. Trilyon-trilyon ng pera ng mga buhaya, eh. Ito yung nangyayari ngayon. Napakalaking question, katanungan. Bakit nagkaroon ho ng sunog po sa DPWH? Na yung mga mahalagang mga dokumento, dapat iniingatan ho ninyo bakit nyo sinunog ito. Ako, para sa akin, mukhang sinadya ho ito. Kasi sino ba ng tanga na magsunog ka ng opisina kung wala kang purpose? DPWH pa. At kung sinadyang sunugin ito, para itong sinabi ni Kiko Barsaga, makaiwas sa flood control anomalies, sino ang nagutos? Si Baki ba? Si Ngiwem? Si Martin Romualdez? Sandro Marcos? Arjo Atayde? Roman Romulo? J.G. Suarez? Or all of the above? Or yung sindikato? Yung circle ng sindikato? Dapat hindi ito palampasin ng taong bayan. Kundinahin po ito.
Pero ang sabi naman ho ng ICI, anak ng kagwang kang ICI ka talaga. Hindi talaga to independent, dependent. Ang sabi ng ICI, inilahad ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andy Reyes na 1% lang daw na documentation ang posibleng nawala sa nasunog ng gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City ngayong Miyerkules. Base umano sa testimonya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, paliwanag ni DPW's ASIC Camilo de Villar, nagsisilbing testing site para sa mga materialis ang gusali. Sa isang pahayag, nilinaw ni DPWH na walang dokumentong may kinalaman sa flood control anomalies ang nadadamay sa sunog. Maniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala. Ito nga sinabi ng ICI chairperson, mga 1%. Pucha guys, kahit 1% lang yan yung nasunog, no? Eh kung yung 1% na nasunog na yan, nandun yung pangalan ni Baki, nandun yung pangalan ni Bongbong, nandun yung pangalan ni Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Ataydo, sino bang mga buhaya dyan na pwedeng magbaon sa kanila at magpakulong sa kanila habang buhay kasi wala tayong bitay? Wala nang mangyayari. So hindi na po sila malilink kasi missing na yung link. Sinunog na. Oh. Wala na. Tapos na tayo dito. Wala nang patutunguhan itong investigasyon sa flood control. Dahil sinunog na ng mga kwanggol. Ganito kasi yung ano, alam mo kalimitan, no? Yung mga sindikato, ganyan talaga ang gawa nila. Yung mga ebidensya talaga, sinusunog yan. Dinidispose. Tingnan mo, malaman-laman ka, meron na naman mangyayaring sunog. DPWH pa rin. Mauso yan. Oh. Sinusunog yung ebidensya kasi natutumbok na. Kumakatok na sa pintuan ng Malacanang. Nakaladkad na ngayon si Liza Marcos. Nakabado na sila. Oh, so ngayon, ito na yung kanilang game plan, sunugin ang mga ebidensya. Pero halata naman ho kayo sa inyong ginagawa. Kung kailan kainitan na ngayon ng investigasyon, saka naman po kayo nagsunog, mga hunghang kayo. Halatang halata at ang mga Pilipino naman magpapaluko, magpapabudol. Saan naman lang magising tayo ho dito? Tingnan mo. Pagkatapos ng magsunog, diyan sa DPWH, 1% daw na ebidensya, sabi ha. Nasunog ha. Meron namang pautot sila na mag-livestream na daw. Ito maganda ito. Mag-livestream na daw yung ICI dahil binatikos na po ito ng ng maraming Pilipino. I-livestream nyo yung investigasyon. Pero ito po yung sagot ng ICI dyan. Pakinggan natin. Our creation needs more powers, more refinement. Again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? It's our inspiration to work hard. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the
technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. And thank you po. Thank you, Justice Reyes, and that is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Napilitan ang mga hungang na mag-live stream. No? Kasi nga, binatikos na ng todo. Walang kredibilidad yung ICI. Transparency, wala silang ganon. Kaya may tinatago kasi. Ako duda rin ako, kaya kahit bigla silang nagkaganon, kasi nga, baka tapos na yung cover up nila. Lutong-luto na. So ngayon, ipatawag nyo dyan si Baki. Ipatawag nyo si Lisa yan. Dahil karapatan ng taong bayan malaman kung si Lisa ba ay mastermind dito sa korupsyon sa flood control. Anong koneksyon? Ito nagtatanong kami ha. Kasi meron na pong nag-akusa sa kanya, nag-link kay Maynard Ngo. Na ngayon si Maynard Ngo, nasa na yung animal na yan, nagtatago na. Pinatago na kaya ni Baki ito? So ito yung maganda. Kailangan nyo po i-live stream. Kaso nga lang, sabi ko na nga sa inyo, kagabi, content natin, na putik. Yung isang negosyante na sa Makati Business Club, kakampi talaga ng mga oligarkiya. Kakampi talaga ni Tambaloslos. Imbis okay na, mag-live stream na, ito na naman, may kumupaling hinayupak na ito, ang sinabi niya, wag daw, kailangan din daw merong executive meeting na gawin, ang ICI hindi eh. I-live stream nyo lahat yan, anak ng kagwang. Ito, we believe that all the ICI sessions should be public, but that the ICI itself should have the authority to declare confidential sessions with no streaming or broadcast. Tanga mo! Confidential? No live streaming or broadcast? Anak ng kagwang! Sarap mo sambalutin eh. Kakampi kasi ito ni Tambaloslos, si Atty. Lisa, ito siya. Oh. Okay, because, speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? Turning to a circus? Anak ng kagwang ang pinag-uusapan, public funds. Ang public funds, public hearing, ay subject for public scrutiny. Hindi mo pwedeng pigilan yan, anak ng kagang ka. Sino bang pinoprotektahan itong hinayupak na to? Si Martin at si Lisa. Pamilyang Marcos, anak ng kamote. And, the accused are, they're entitled to due process. And, we cannot turn this into a public shaming exercise. Olol ka, sir! Public shaming exercise? Nilimas na yung kaba ng bayan natin? Bakit ba sila nagnakaw, nagpaalam sa atin, anak ng kagwang? Sinabi ba na magnakaw kami? Kailangan malaman natin itong mga sagot nila kung tayo po'y binubudo lang. Hayaan natin ang publiko mag-scrutinize. Hayaan natin ang publiko magkuro-kuro. Pag ninyo yan, i-live stream ninyo, i-live stream mo ninyo yan. Pero anyway, wala naman po silang magagawa kasi nga, marami na pong umaaray i-live stream natin para pag na-imbestiga po ninyo si Lisa Marcos, maganda ho yan at tingnan natin kung anong kasinungalingan ang isasagot ni Lisa kasi sabi daw isusumon daw ho. Ito isumon nyo kasi may nagreklamo, anak ng kamote. Pero sabi naman ni dating Justice Puno, kailangan talaga ng live stream for transparent. Ito po, transparency. I like to follow
the recommendations of a lot of people, a lot of sectors in our society, that the proceedings of the independent commission should be open and available to the public. We are facing extraordinary times. We are faced by an extraordinary crisis. And so the need for transparency is imperative. Ang ICI hindi pa gagawin ngayon yun. That's their position. But I hope they listen to the clamor of the public so that the trust of the people will be recovered as fast as possible. So, gano'ng kahalaga yung investigation ng ICI? It's important because that will pave the way for the prosecution of those who corrupted the flood control project of the government. And we know how the corruption resulted in a lot of damage to our country, damage to the economy, damage to our rule of law, damage to the principle of accountability, transparency, in other words, damage to the rule of law. That is how important is the job of the independent commission. Ayan o, pati si Justice Pono ay kailangan daw transparent. Totoo lang. Kailangan may live stream nyo. Kaya nga binatikos din yun ni Senador Marcolita kagahapon. Diba? Ginisa, sabi ni Senador Marcolita. Akala ko ba independent kayo? Pero bakit? Nanghihingi kayo ng mga datos sa ibang departamento. Kailangan gumawa kayo sa sarili ninyo. O ito, pakinggan natin si Senador Marcolita. What is the role now of DOJ, the role of ICI, and the role of Ombudsman in this quest to hold people to account and put people in... Teka lang, ito na lang, ito pala ito. Akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Correct. Tama. Opo, ang ano po is yung pagtulong... Teka muna, sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Correct. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course, kasi nga, tingnan mo yung creation niya, it should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? Ang dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Correct. Yun ang independent. Tama?
Yes, Your Honor. Okay. May I continue, Mr. Chair? Yes, go ahead, Mr. Senator Mar. You're familiar with the now famous statement, sometimes you have to bend. Okay na yan mga partner. Ayun lang ang gusto natin, yung independent. No? Hindi ka kasi independent yan. Dependent yan, maliwanag ho tayo. Sikat ng araw. Dependent kay Bongbong Marcos yan. Kasi kung independent yan, hindi si Bongbong Marcos ang gumawa. Ang dapat gumawa yan, judiciary. Dapat Korte, Supreme Court, binigyan niya nagpasa siya ng executive order. O yung judiciary branch. Gawa kayo ng independent commission para mag-imbestiga dito sa anomalyang flood control under sa akin, anak ng kagwang, no? Hugas kamay pa siya, no? Mag-rally daw siya sa sarili niya, anak ng kamote. At dependent. Kaya nga sinadya nila yan, minabilisan nila kasi nga si Marcolita, agresibo. Agresibo na masyado si Marcolita sa pag-imbestiga dito sa flood control dahil natutumbok na nga ho sila eh. Kaya, ayan, minadali nila yung independent commission pero hindi naman po independent yan kundi dependent commission. Dahil ginulo lang. Ginulo lang ni, sino yun? Ay nayupak na Blue Ribbon Committee Chairman na si Panpilo Lacson na ngayon ay babalik na daw, anak ng kagwang. Oh. Nagdrama-drama lang itong si Panpilo Lacson. Kunyari ayaw magiging chairman dahil na frustrated na daw siya. Pero ito malaman-laman natin kay Tuta Soto na tuta ni Bongbong, tuta ni Martin, babalik daw. Babalik daw muli 100% na itong si Tito Soto. Si Tito Soto, si Panpilo Lacson, anak ng kamuti naman. Oh. Nanggugulo lang yung proseso. Yung sinimula ni Senador Marcolita na matumbok na sana ng mabilisan si Martin Romualdez, Tambaloslos, Baki, Bongbong Marcos. Ano bang tinatago ni Tito Soto? Bakit nagkaganyan siya? Kasi nga, magkaibigan sila, magkumpare sila ni Martin Romualdez. Kaya hito, meron isang, alam mo, mayroong kaibigan si Tito Soto na, na artista eh. Kasama dyan sa Bulagaan eh. Nasundan ba ninyo itong artistang ito? Nagulat ako, talagang akala ko kakampito ni Tuta Soto eh. Yung pala, binabatikos rin pala niya ang Marcos admin at lalong binabatikos din niya itong si Tuta Soto. O, tingnan mo ha. Hoy, Tuta Soto, may naningil sa'yo, narito. Tito Sen, magandang gabi. Marami kasi nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Ang sabi ko, hindi ko alam. Baka pwede naman Tito Sen daw ay resibo. Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon eh. Kayo po Tito Sen ang nangako ng sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi buong sweldo. Yan ang sabi sa akin lahat ng sweldo mo. Yan lang po at pasensya na at kinukulit ako. Maraming salamat Tito Sen. Bye. Sarkasam. Si Angeliana yan, di ba? Tabla pa yan. Nasaan na? Budol-budol rin yan si Tito Sen eh. Mana sa kanyang among si Baki. Kaya kumakampihan kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Saldico, Lisa Marcos. Dahil pareho sila ng takbo ng utak, budol-budol, manggagamit. Pinangako niya yan nung nakaraang eleksyon. Ang sabi, ibigay daw yung sahod, lahat ng sahod niya sa mga estudyante na nangangailangan ng tulong para makapag-aral sa kolehiyo. Nasa na, Tuta Soto? Baka doon niya kukunin kay Martin Romualdez at palaka
Bongbong Marcos. Talent, bayad sa kanya. Pero puta, ilang buwan na nakaupo yan. Mag-6 na buwan na. Nasaan daw yung resibo? Wala. Tablang mga sinungaling, tablang mga budol-budol. Yan ang maliwanag. Meron pa akong isa pa. Ayan. Hindi mo banat ni Anjo Eliana yan, Siya rin naman, nagpalibing sa tatay nyo. Kasi ang sabi niya, presidente, yung tatay nyo. Naging presidente rin naman si Duterte. Huwag nyo na siyang pahirapan. Dinis ba to si Anjo Eliana? Sorry, hindi masyadong familiar kay Anjo Eliana. Pero ito, maliwanag na yung ginawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte, kinundinan niya. Yung tatay niya kasi, mga ilang presidente nagdaan na gustong ipalibing ng pamilyang Marcos, hindi napalibing. Pero nung pagdating ni former President Duterte, ayan, si Duterte lang nang nagpalibing. Pero anong ginawa kay Duterte ngayon? Pinahirapan. Kaya tama, sabi ni Anjo Eliana, huwag nyo nang pahirapan. Kasi nga, takot na takot sila makabalik ang mga Duterte. Alam mo ganito, nung unang pag-aakala natin, mga dilawan lang, mga komunista, pinklawan lang, ang takot na maging presidente ang mga Duterte. Yung pala, itong mga Marcos din pala, takot na takot maging presidente ang mga Duterte. Kaya tinatraidor nila ngayon mga Duterte, sinisiraan nila na ngayon sa issue ng flood control, na talagang sila ang may kinalaman, under Marcos admin, 1.2 trillion sa flood control, ginastos nila from 2022 hanggang 2025. Ay putya, naghanap sila ng masisisi, at yung sinisisi nila ngayon ay Duterte admin, anak ng kagwang. Wala nang maniwala ho sa inyo. Ang mga Pilipino gising na. Pero bago po tayo magbukas, patalastas muna natin si Baki Isnabira, First Lady. Ulit. Sapa? First Lady. Ew! Isnabira! Anak ng kamote, Malapit na yung karmadam. Kunti na lang, dam. Kaluod daw, sabi ni Maharlika. Ba't walang laman? Yung kilikili. Anyway, tingnan na lang po natin kung ipatawag ng ICI itong si Lisa Marcos na nakaladkad na. Hanggang kailan ang kanilang diversionary tactics? Hanggang kailan ang kanilang panluluko sa mga Pilipino? Magpapaluko kaya ang mga Pilipino? Putya, walang manluluko kung walang magpapaluko. Walang mambubudol kung walang magpabudol. Aba, magandang gabi po sa ating lahat. Pa-share naman, pa-like ng ating video. Bisdak Pilipinas. Ay, teka lang, bago tayo magwakas, mabilisan lang, nais ko po munang pasalamatan yung mga nagpapasuper thanks sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat, Victoria Donato, Ma'am Vivian Magno, Evelyn 4803, Lovelyn Sibukawa. Thank you so much po sa inyo. Tibalao, thank you so much. Teresa Bataga, Rocky Beat, maraming salamat. Christina Navarro, Ma'am Marnie Reed, Cat's Life, thank you so much sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang gabi. See you po muli sa susunod na mga content natin bukas. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa.
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.